Sa video na ito, gagawa tayo ng positive and negative stock bar chart gaya nito. Kung gusto mo matutunan, manood lamang sa video na ito. Isa sa pinakamagandang charts na maganda gamitin, lalo na kung ang data mo ay may positive and negative values, ay ang stock bar charts. Dito, bawat isang bar ay nahati sa ilang segments, gaya ng positive values na makikita mo sa itaas ng baseline at negative values naman sa ibaba ng baseline. Ang haba naman ng bawat segment ay nakabase sa magnitude ng iyong data. Yung ganitong type ng charts ay very useful kung gusto mo ipakita ang contribution ng positive and negative values sa total and kung paano sila nagre-relate against sa isa't isa. Now, tingnan natin ang ating data. Dito, makikita natin na gusto natin mapakita yung ating productivity per month against dun sa number of errors na na-accumulate ng team per month. Meron din tayong QA data. Tara, simulan na natin. Ang first na gagawin natin ay i-replicate natin ang ating headers, pati na din ang ating productivity. Sa error naman, gagawin nating negative values lahat ng ating data, kaya gagawa tayo ng ating formula. Imumultiply lang natin ang ating data sa negative 1 para maging negative values ang ating error, tapos i-drag lang natin ang ating formula. Sa QA naman, assist lang ang ating data. So, to summarize, ang binago lang natin is yung error data na ginawa nating negative values. Ngayon naman, maglalagay na tayo ng ating chart. Punta tayo sa Insert Ribbon tab, Recommended Charts, tapos All Charts. And pipiliin lang natin ang ating stock column. Ang first natin gagawin ay i-convert natin ang QA data natin into line chart. Punta lang tayo sa Chart Design. Tapos, i-click lang natin ang ating Change Chart Type. Para mapalitan natin, i-click natin ang combo. Select lang natin si stock column para sa ating productivity and error. Para naman sa ating QA, papalitan natin siya ng stock line with markers. Una natin tanggalin ang ating grid lines. Click lang natin siya and press delete. Palitan naman natin ng color ang ating productivity ng kulay green. Ang next naman natin gagawin ay ang ating line chart. Click lang natin siya, then right click, then Format Data Series. Palitan natin ang ating line color ng blue-gray, tapos palitan natin ng dash type. Now, palitan naman natin ng format ang ating marker. Kaya click natin yung marker, then marker options. Palitan natin yung size ng 10 and fill color into solid fill na black color. I-check na din natin ang ating smooth line para medyo curvy ang ating line chart. Ang next naman natin gagawin ay ang ating axis. Mapapansin natin na medyo nakadikit ang ating axis label sa ating bar chart. So, ibababa lang natin siya ng konti. Select natin ang ating axis, tapos right-click, Format Axis,
dito sa ating axis options. Punta tayo sa labels at palitan natin ang ating label position ng low. Palitan natin ng color ang ating errors bar chart ng kulay red. Para mas mapaganda natin ang ating chart, lagyan natin ng konting shadow ang ating mga bar charts. Tapos magdadagdag na din tayo ng data table. Palitan natin ang font ng Century Gothic. Tapos, palitan na din natin ang ating title at lagyan natin ng konting effects. Para sa ating chart area naman, gawin nating rounded corners. Ngayon, makikita na natin kung paano na-present ng maayos ang ating data gamit ang ating positive and negative stack column chart. Kung nagustuhan mo itong video na ito, i-like, share at mag-comment lamang. Kung di ka pa din nakapag-subscribe, pakipindot lang ang subscribe button and bell notification. Salamat at kita-kits tayo ulit para sa ating susunod na Excel tutorials.